Malalaking balita po ang inihayag kahapon at ngayong umaga o ngayong araw ay patuloy po na kumakalat sa social media, online news and other internet platform na mga balita ang di umano pagkakaaresto kay Ginoong Saldico sa Prague, Czechoslovakia. Ang nag-post mismo ang social media account ni Bongbong Marcos Jr. The other night or late night na sinasabi niya doon sa account na nakatanggap na ng impormasyon ang Pilipinas siguro mula doon sa embassy sa Prague sapagkat ang ang ambassador sa Prague na naka-assign o naka-deploy ay ang anak ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Si Luli, kung hindi po ako nagkakamali, ang anak niyang babae ay nakadeploy ni si Ambassador Luli Arroyo, hindi ko na alam anong apelyedong gamit niya, may asawa na rin yata ito, na malamang nag-report na, mga kababayan, ang Philippine Embassy and Foreign Mission sa Czechoslovakia, papunta dito sa Malacanang, sa Department of Foreign Affairs. So, ano po ang implikasyon nito? At ano po ang pwedeng mangyari sa pagkakahuli kay Saldico? Una, dalawang bagay ang pwedeng gawin. Ipanatili siya sa Czechoslovakia, sa Prague, habang dinidribble-dribble ang kaso dito sa pagkakasangkot nila Marcos at nila Romualdez sa usapin ng iskandalo ng pagnanakaw, pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng bayan. Matatandaan natin na si Saldico ay bahagi po ito ng internal operational circle. Ibig sabihin na sa inner circle siya ng sindikato nila Marcos at nila Romualdez. Ngayon, kung nakakulong ito at nahuli na dahil may pending case siya sa Sandigan Bayan, which are non-bailable cases yata ang na-file, kasama doon sa ilang pang mga DPWH officials, pwede ding gamitin na testigo si Saldico. Ang problema lang, ang isinisiwalat ni Saldico, mga kababayan, ang mastermind, si Marcos at sila Romualdez. So dadalhin nila si Saldico dito sa Pilipinas, and then ang magpo-prosecute si Boying Rimulya sa Sandigan Bayan. Parang kumuha si Marcos ng bato na ipokpok sa ulo niya at si Romualdez dahil pwedeng magkaroon si Saldico ng pag-execute ng official judicial affidavit niya at isasalaysay niya ang mga operational details kung papaano nabuo ang sindikato sa pangungulimbat at pandarambong nila Marcos at Romualdez, nakasama siya sa unang bahagi nito. Lalo na sa 3 budget cycle na ginawa nilang sindikato na umabot po sa 1.5 or mahigit pa 1.5 trillion pesos ang kinulimbat at malaking bahagi dyan, billions of pesos, napunta kina Marcos at Romualdez ayon po sa video revelations ni Saldico. So yan po ay isang possibility na panatilihin lang siya doon sa Czechoslovakia, sa Europe, at hindi siya makaka-access dito sa Pilipinas para gumawa ng kanyang sariling affidavit. Pero may pending na arrest order, kunwari, i-delay lang. Kasi takot na takot dito si Marcos at si Romualdez kapag ginawa ni Saldico ang kanyang judicial affidavit na hindi niya babaguhin ang kanyang naging pagbubunyag doon sa kanyang videos na inirelease, edi lagot dito si Marcos at si Romualdez. Magkakaroon ngayon ng sinumpaang salaysay that will be submitted to the court si Saldico. Di po ba? Pwede rin po na habang pinoproseso nila Marcos at nila Romualdez ang pagbabalik kay Saldico, ay magkakaroon siya ng panibagong pagbubunyag na ala Madriaga. Iyon. So, hindi po malayong gawin yan nila Marcos at Romualdez na hihilutin muna nila si Saldico habang
mainit-init pa ang issue ngayon dito sa pagkakasangkot ng maraming personalidad, starting off with Marcos and Romualdez, sa sindikato ng flood control projects, sindikato ng insertion sa budget, at mga allocables. At pwedeng magkaroon ng bargaining negotiation kay Saldico, na hindi niya idadawit si Marcos, si Romualdez lang. Pwedeng ganon. Magkakaroon ng hulugan, no? Magkalaglaga na. Ihuhulog o ilalaglag ni Marcos si Romualdez. And then, gagawa si Saldico ng sinumpaang salaysay. Pero that would be inconsistent sa kanyang naunang mga video series revelations dahil tinutumbok niya doon ang sabwatan ni Marcos at ni Romualdez. Ngayon, kung i-exonerate niya o ipapawalang sala niya si Marcos sa kanyang judicial affidavit na gagawin, edi hindi nakapanipaniwala, magkakaroon ngayon ng pananaw ang mamamayan that indeed naariglo nga si Saldico kapalit ng pwedeng maging state witness siya laban lamang kina Romualdez at sa iilang mga nais mailaglag nila Marcos, no? For example, ituturo lang ni Saldico na hindi naman talaga si Presidente ang kausap ko sa pagkakaroon ng mga pandaraya at mga pangungulimbat sa budget, no? Siya pa ang committee chairperson sa Committee on Appropriations. Pwedeng ituro niya si Bersamin, si Pangandaman, yon, and then sila Bunuan. Magkakalaglaga na. Alam naman natin po, kaya ni Marcos gawin yan. Inilaglag nga niya ang kanyang pitbull na si Nicolas Torre. Pitbull talaga. Ang kanyang si Diwata, matapos niya gamitin sa operations sa pagpapakidnap kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero binigyan niya ng pangpalubag loob, tagapagtaguyod ng mga trapiko sa Metro Manila, si Diwata Torre. So, pwedeng gano'n ang senaryo. Third, ay ang possibility na madisgrasya si Saldico para hindi rin mailalaglag ni Marcos si Romualdez. At the same time, hindi rin po makapagsalaysay at makapagtestigo si Ginoong Saldico ayon sa kanyang talagang nalalaman at kanyang pagkakasangkot sa sindikato nila Marcos at Romualdez. Pwedeng madisgrasya siya sa abroad, no? Pwedeng ganun. Or arigluhin siya na manatili ka na lang dito, papailan ka lang ng kaso, pero makakalabas ka naman dahil ipoprocess naman ang pakunwari at patago ng mga legal support sa iyo. Basta tahimik ka na lang, dito ka lang sa Europe. Ayun. So tatlong senaryo yon. Pero kung sa akin, kay Saldico, mas maganda kung ituloy-tuloy na niya ang pagbubunyag. Dalhin man siya sa Pilipinas o doon siya mananatili sa Prague, sa Czechoslovakia, magsagawa na siya ng kanyang testimonya. Pwede naman niyang i-request, no? May pera pa naman yan sila Saldico, may pamilya pa naman siya na nandun pa sigurong ibang mga pinagkapirahan nila sa bilyon-bilyon at limpak-limpak na mga pundo na kinurakot ng sindikato nila Marcos at Romualdez. And then magpa-execute siya ng tinatawag na executive deposition ayon sa mga abogado na parang ito na ang kanyang buong salaysay, omnibus revelations niya or omnibus affidavit niya, mga kababayan. So pwede naman po yun kung mayroon siyang kakilalang mag-access ng abogado na naglilingkod doon sa o sasagawa ng legal professional services sa Europe na recognized din sa Prague at doon sa European Union countries, pwede pong gawin ni Saldico yun para iprotekta din ang sarili niya. So definitely, may tatlong option siya. Number one, ay ilalaglag si Romualdez, makipag-cooperate kay Marcos, ipoproseso ang pag-ariglo sa kanya, at syempre, hindi niya sasabihin na inaariglo siya, pero obvious yun na inaariglo siya nila Marcos, nila Lisa Araneta, para maglaglag ng mga ilang personalidad na bagamat nakinabang doon sa malawakan at sistematikong pangungurakot at pandarambong sa pundo ng gobyerno, ay secondary ang role nila, no? Hindi sila ang principal o mga mastermind.
We're talking about na pwedeng ilaglag ni Bongbong Marcos at ng grupo niya sila Lucas Bersamin, ang dati niyang executive secretary, si Mina Pangandaman, ang kanyang dating budget secretary, at pati itong sila Jojo Cades, o kaya itong si Adrian Bersamin, si Trigib Olaybar na undersecretary doon sa DepEd, and pati sila Manny Bunuan na naging DPWH secretary niya. Pwedeng gano'n na maging kwento ni Saldico. At habang hindi pa siya nakakabalik, yun na ang magiging storyline na parang Madriaga stories na ipinrovide na lang ang detalye at ang mga script at paninindigan ni Saldico para pagdating dito, ipapa-apply siya sa State Witness Protection Program. Ayun. Pwede yun na gagawin ni Marcos. Number 2, yung binabanggit ko kanina, ay pwede pong magturo siya pero wala si Romualdez at si Marcos. At paninindigan niya ito, hindi siya magpapa-interview, ituturo at ilalaglag niya lang ang ilang mga functionaries. Kasama si Romualdez doon sa ililibre niya. Dahil ayaw din at takot ni si Marcos na ilalaglag si Romualdez. Ang scenario 3 ay pwedeng manatili sa Europe doon at sasampahan siya ng gawa-gawang kaso upang madelay ang kanyang legal na proseso sa pagpapabalik sa Pilipinas. That can also be possible. Yes. So, ang pang-apat, pwedeng madisgrasya siya. Yun, palalabasin lang like ang nangyari kay former Undersecretary Catalina Cabral. Bigla na lang namatay, nagpakamatay, o patay na. Ayun. Pwedeng mangyari yan kay Saldico. But all of those, talo po ang taong bayan doon. Matatalo po ang sambayan ng Pilipino. Kaya kung sana ay mariretain ni Saldico ang kahit ilang pulgada ng kanyang konsyensya at tatag ng kalooban, paninindigan na niya at lubos-lubosin ang kanyang naunang mga video series. I think 4 or 5 ang kanyang ginawa na mga video series kung saan idinitalye niya ang pagsasalaysay tungkol sa kung paano sinindikato nila Marcos at nila Romualdez ang buong budget processes mula 2024 at 23, 2024, 2025, and even sa 2026 may mga insertions pa sila Marcos at sila Romualdez. Saldico knows a lot of revealing and actual information. At itong mga 18 soldiers, mga tauhan niya dati ito, yung mga 18 former soldiers. So, pwedeng mag-corroborate ang kanilang mga testimonya. He will stay in Europe at sasabihin niya na in danger ang buhay niya at doon niya gagawin ang kanyang tuloy-tuloy na pagbubunyag. Magpapadala na siya ngayon ng executive deposition or omnibus affidavit niya. Pwede po yun. Pero syempre, hindi yan papayag sila Marcos na hindi nila ma-maximize si Saldico, lalo na sa pagkakataon na pwede ni Marcos linisin, kunwari, ang kanyang pangalan at pagkakasangkot bilang mastermind and mag-iiba or i-tone down ni Saldico ang kanyang kwento ng pagiging involved ni Marcos at ituturo niya nang nagmamaniobra lang talaga sa dayaan ng budget sila Pangandaman, sila Bersamin, sila Romualdez. At nailulusot ito dahil dinadaya ang budget at hindi na po sinasabi kay Marcos yung mga insertions at mga allocables. Pwedeng gano'n na magiging kwento niya. Pero ang sa likod niyan, si Marcos Jr. at ang kanyang asawa. So, tingnan natin saan ito patutungo. But this is a big development in as far as the continuity of expose and revelations doon sa talagang totoong nagpatakbo, nag-execute ng sindikato na pinakamalaking pandarambong sa infrastructure projects natin in the modern history ng Philippine politics and in our government. Walang iba kundi itong Marcos Romualdez.
na pinamunuan nila ang mahigit 1.5 trillion pesos na pagkaka-iskandalo ng pangungulimbat sa mga ghost projects, particular sa flood control, and many more. Saldico is a very rich source of information sapagkat direkta po siya, uulitin ko, sa inner circle ng gobyerno mismo ni Marcos. Pero kung as to what extent niya ibubunyag ang katotohanan na mayroon siyang hawak at may direktang kaalaman dahil sa kanyang personal and direktang participation sa sindikato ng pangungulimbat at pandarambong na pinamunuan nila Marcos at Romualdez, nasa kay Saldico yan. Pero hindi malayo po na ginagapang na at inaariglo si Saldico. And ang may kapasidad na gawin po yan ay si Marcos Jr. So pwede bang ilalaglag niya through Saldico si Martin Romualdez? Pwede, kasi walang maniniwala kay Saldico. Halimbawa, sasabihin niya hindi alam ni Presidente, wala siyang kinalaman dito sapagkat ang nagmamaniobra ang kanyang Executive Secretary, ang kanyang Budget Secretary, at ang kanyang DPWH Secretary, at ang kanilang mga operators, sila Yusek Adrian Bersamin, sila Yusek Trigib Olaybar, at kung sino pa, mga Yusek Cabral, Yusek Bernardo, and si Yusek at ang mga tauhan ni Bunuan, no? Pwedeng gawin niya ni Saldico kasi yun ang script na gagawin. Pero hindi papayag si Romualdez na siya ay ilalaglag. At marami pang alam din si Romualdez sa kagaguhan at katarantaduhan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So dapat kasama siya sa ililibre ni Saldico sa kanyang affidavit, sakaling pababalikin na si Saldico. Interesting, ano? So abangan po ninyo ang development kasi ito ay mga developing stories pa. Pero nakikita na natin sanang prospects nito. Definitely, i-exploit o sasamantalahin at gagamitan ito ng maniobra at manipulasyon ni Marcos at nila Romualdez kung paano po nila mailulusot ang sindikato nila na pinamunuan upang mailalaglag lang si Saldico pero hindi dawit si Marcos or pati sila Romualdez. Abangan po natin, mga kababayan. Ang importante po, alam na natin ang katotohanan that Saldico cannot operate the criminal syndicate of plunder and corrupt organization sa loob ng gobyerno gamit ang mga palusot at sindikato sa budget kung hindi po siya binasbasan at binigyan ng otoridad at nagkaroon ng proteksyon mula sa kila Marcos at Romualdez. Saldico is only a creation of Marcos and Romualdez. Kaya imposible na sabihin ni Saldico, akin lang lahat yun. At hanggang doon lang kay Bersamin, hanggang doon lang yon kay Pangandaman, walang alam si Presidente, walang alam si Speaker. Totoo, hindi na matatanggap ng taong bayan yan.